Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 1:30 in the afternoon here in the Philippines at may ipapakita akong video sa inyo na itong si General Bantag ay humarap na kahapon sa DOJ para sa kanyang preliminary investigation. Ngunit may ginagawa itong si General Bantag na sabi nila na ipinadelay raw ni General Bantag na naman ang preliminary investigation. Alamin natin kung bakit na ganun ang storya dito, ha. Okay, pero bago ang lahat guys, bago natin papanoorin itong video tungkol kay General Bantag, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow ang ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, ito nga ang si General Bantag, no? Na sa preliminary investigation nagpakita itong si General Bantag kasi maraming nagsasabi na baka hindi dadalo itong si General Bantag, baka ang lawyer lang ni General Bantag ang pupunta. Ngunit nagpakita kahapon itong si General Bantag at sabi nila may ginawa itong si General Bantag para ma-delay na naman ang preliminary investigation raw. At present doon yung hitman at present rin doon na nagkita sila kasi nandun pa pala sa DOJ yung unang hitman na yung una bang umamin na siya yung kumuha ng buhay ni Percy Lapid at nandun rin yung kapatid ni Percy Lapid sa pangyayari na yun while nandun rin si General Bantag. So i-play natin itong video na humarap na nga itong si General Bantag. Let's play the video. We will resolve the... Humarap na si suspended Bucor Chief Gerald Bantag sa preliminary investigation ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si Cristito Villamor Palanya. Kabilang sa akbang ang pagpapa-inhibit kay Justice Secretary Boying Remulla sa investigasyon. Ang tugon ni Remulla at ng pamilya ni Lapid sa pagtutok ni Salima Refran. No, ayan si General Bantag, ha? Very relaxed. Ha? Very relaxed. Nakakaway pa nga sa mga media eh. Dumating si suspended Bureau of Corrections Director General Gerald. Biniro-biro pa niya yung media, di ba? So, para sa akin, walang pressure sa kanyang side kasi alam niya sa sarili niya na inosente siya. Bantag sa Department of Justice para sa preliminary investigation sa mga reklamong murder ng broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si Cristito Villamor Palanya. Ipakita natin, hinaharap natin ang ang proseso ng batas, di ba? Sir, very briefly. Sa pagpunta ni General Bantag dyan sa preliminary investigation, that only shows na hindi siya takot at talagang rumerespeto siya sa proseso ng batas natin. Okay? Sir, anong sinabi niyo, sir? Anong sinabi niyo sa... Saan? Sa PI, sir? Sa preliminary investigation? Wala kung ano doon kasi may inhibition pa kami. So, hindi natuloy ang preliminary investigation kasi nag-file ng motion ng inhibition itong si General Bantag. Ano ba yung motion ng inhibition? May ipapakita akong separate video mamaya after this one, okay? Biyernes ang panumpaan ni Bantag ang kanyang counter affidavit sa Baguio Prosecutor's Office. Inasahang ito ang susumiti ni Bantag kanina, pero motion for inhibition ang inihain ng motion of inhibition kanyang kampo. DG Bantag has a salary grade of salary 30, so it falls within the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Preliminary investigation therefore should fall under the jurisdiction of the Ombudsman because it is the... So instead of sa DOJ ang preliminary investigation, gusto ng kampo ni General Bantag na Ombudsman, no? For short, yung kampo ni General Bantag ayaw doon kay DOJ kasi parang unfair na sa sides ni General Bantag dahil tauhan nga ni DOJ Remulla ang
gagawa ng preliminary investigation. So kaya nag-file ng motion ng inhibition na ito ay, ang meaning dito ay gusto nila na ipatransfer ito sa ombudsman. Okay? Ombudsman which has the power to conduct preliminary investigation in cases falling within the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Isa sa mga ground na tinukoy ng kampo ni Bantag ang pagiging kalihim ng Department of Justice ni Secretary Jesus Crispin Remulla at ang anilay impartiality at bad blood nito kay Bantag. DG Bantag is entitled to an impartial and independent tribunal. We stated in our motion that in the pronouncements of the Department of Justice Secretary, he had been accusing our client of committing these crimes being imputed against him because the investigating panel is under the control and supervision of the Department Secretary. Well, I'm the Secretary of Justice. Itong si DOJ Remulla, pakinggan natin kung ano ang masasabi niya tungkol dito. These agencies are under me. May bad blood na raw po kasi. No. This is just this is part of the job. Everything will be based on evidence. Everything's based on evidence. So kaya ikaw, DOJ Remulla, kaya nasasabi mong ang mastermind dito sa pagpaslang ni Percy Lapid ay si General Bantag kasi may mabigat kang ebidensya? So tingnan natin yan. Sana mapunta ito sa ombudsman itong preliminary investigation para fair naman. Kasi kung dyan gagawin sa Department of Justice, parang unfair na sa part ni General Bantag. Siguro nang guilty si General Bantag dyan. We did not do anything here that's not based on evidence. Sa motion for inhibition, tigil muna ang preliminary investigation. May 7 araw ang iba't ibang mga kampo para maghain ng kanilang oposisyon sa motion for inhibition ni Bantag. Ito i-oppose namin sapagkat ito yung kapatid ni Percy Lapid. Pakinggan natin, no? Kami naman ay may karapatan. Subalit ang sa akin lang, I will restate our position that bawat araw, bawat oras na madelay dito ay injustice sa pamilya ni Percy. So, ang ibig sabihin ng kapatid ni Percy Lapid, bawat raw delay ng preliminary investigation, no? Itong preliminary investigation kay General Bantag, bawat delay raw ay injustice raw sa part on sa pamilya ni pamilyang Mabasa, which is sa kanilang kampo ni Percy Lapid. Sa akin naman, I understand itong kapatid ni pamilya Mabasa, no? Nauunawaan natin yan kasi nawala na nga sila ng member of the family, no? So injustice talaga sa part nila. Ngunit naunawaan natin sila, ngunit hindi tayo makapag-blame dito kay General Bantag kasi inakusahan siya dito ng DOJ na siya yung mastermind. When in fact, it's very obvious na parang para sa taong bayan, analysis ng taong bayan at sa karamihan, na itong si General Bantag ay parang tinaniman lang ng kasalanan tungkol dito, no? So ang sa akin ay hindi ito kasalanan ni General Bantag na nag-file siya ng motion ng inhibition. Kasalanan ito sa mga tao dyan, especially sa mga DOJ, sina kampo nila Remulla, kasalanan ito sa kanila. Bakit si General Bantag ang kanilang tinutukoy na mastermind? Mas lalo itong ma-delay itong at may tsansa pa itong mainosente itong si General Bantag. So kawawa naman ang pamilyang Mabasa nito, di ba? So tingnan lang natin. So kung meron mang karapatan itong pamilyang Mabasa, meron rin karapatan itong kampo ni General Bantag. Pareha lang yan sila ng tao. What if mahatulan ng guilty itong si General Bantag, no? Na which is hindi naman siya ang talagang mastermind. So kawawa rin si General Bantag, no? Dalawa ang taong kawawa dito, pamilyang Mabasa at yung kay General Bantag rin na kanyang sinapit, di ba? So yun lang ang aking masasabi tungkol dito sa pamilyang Mabasa. Kawawa sila. We will resolve the motion for inhibition. So we will determine whether may ground for the panel not to inhibit. So if the panel would inhibit, assuming that there is a ground for inhibition, then another forum will hear the preliminary investigation case.
Dumalo rin sa preliminary investigation ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Online naman dumalo ang mga sinasangkot na persons deprived of liberty. So nandyan para si Escorial, yung hitman. Nandyan rin ha. Nandyan rin si, yung pamilyang Mabasa, si Escorial at si itong si General Bantag. So present lahat ng mga na nasa kustudiya ng NBI. No-show pa rin ang iba pang respondents na si Bucor Deputy Security Officer. Si General Bantag ha, nakatawa pa, nakangiti. Yan ba ang masasabi mong guilty? No? Kung talagang siya ang gumawa doon kay Percy Lapid, hindi ganyan ang kanyang reaction. Very very raw, very natural. Ricardo Zulueta, magkapatid. Tinatawanan lang niya ang pangyayari dahil nakakatawa nga bakit siya yung tinutukoy na mastermind. Na Israel at Edmond de Maculangan at isang Orlando o Orly. Iyan, ini-issue rin yan ng iba. Bakit raw naka-jeep yan si General Bantag? In which ganyan talaga kasi maraming sumuporta sa kanya na mga igorot na nakasakay dyan sa jeep. Matipid kanina sa detalye si Bantag sa nangyaring preliminary investigation. Para sa GMA... Very normal na pagkatao talaga, no? General Bantag represents us, normal Filipinos, sa mga mahihirap. Integrated News, Sanima Refra. So, okay, yan ang nangyari sa preliminary investigation. Hindi natuloy kasi nga nag-file itong si General Bantag ng motion of inhibition. So, pangalawa nating panoorin ay ito. Tungkol dyan sa motion ng inhibition. Tinigil muna ang preliminary investigation sa Lapid Palanya double murder complaint kahapon. Naghain kasi ng motion for inhibition si So ngayon na ito binalita ha. Ngayong araw na ito. Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ginitang kampo ni Bantag na ang ombudsman ang dapat mag-imbestiga sa kanya, hindi ang prosecutor. So gusto ng kampo ni General Bantag na ombudsman ang gagawa ng preliminary investigation. Na pinangunahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Isa sa basehan ng tinukoy ng kampo ni Bantag ang impartiality. Meron pa nga akong nakita na interview kay itong si Remulla. No? Sir, anong masasabi niyo tungkol nga na pumunta itong si General Bantag sa preliminary investigation? Ang sabi ni Remulla, tama yung ginagawa ni General Bantag. Hindi na tayo magpadrama-drama. Kasi raw itong parang sinasabi ni DOJ Remulla na ang mga previous days na ginawa ni General Bantag ay drama-drama raw yung ginawa ni General Bantag. Para sa akin naman, hindi naman nagdadrama itong si General Bantag. Baka ikaw ang nagdadrama DOJ Remulla. No? In the first place, kayo kayong magpa-interview sa media. Grabe kayo ang nag-create ng drama nito. Para sa akin ha, ito yung aking opinion. Nag-create ka ng drama. Ilang beses ka ba nagpa-interview ng media? Ilang beses ka bang itinitira, binabanatan mo si General Bantag na walang ginagawa si General Bantag? Yung nagpalo lang ng proseso. So kayo yung nag-create ng drama. At itong si General Bantag, kaisa lang nagpakita sa media, kaya siya sinagot lang yung mga mga banat mo. So hindi nagdadrama itong si General Bantag. Sumagot lang siya sa mga drama mo kasi ikaw yung unang nagdadrama, DOJ Remulla. Di ba? At bad blood umano ni Remulla kay Bantag. Ako hanga pa naman ako dito kay DOJ Remulla sa ginawa niya sa ABS-CBN. Idol ko to. Ngunit ngayon dito sa pangyayaring kay General Bantag, parang hindi ko nagustuhan ang kanyang move, no? Preliminary investigation therefore should fall under the jurisdiction of the Ombudsman because it is the Ombudsman cases. As these agencies are under me. May bad blood na raw po kasi. No. This is just this part of the job. Everything will be based on evidence. Everything is based on evidence. Sinabi naman ng pamilya ni Percy Lapid na tututulan nila motion for inhibition ni Bantag. May 7 araw ang iba-ibang mga kampo para maghain ng kanilang oposisyon sa nasabing motion. Ito i-oppose namin sapagkat kami naman ay may karapatan. Subalit ang sa akin lang, I will restate our position that bawat araw, bawat oras na madelay dito ay injustice sa pamilya ni Ka Percy.
natural lang na magreklamo itong pamilyang Mabasa dahil kawawa nga sila, no? Nawalan sila ng yung kapatid niya. Hindi naman tayo makapag-blame dito kay General Bantag. Igan, mauna. So, yung Igan na raw. So, ayan. So, yun ang pangyayari kahapon. So, mag-conclude tayo dito, no? Na ang kawawa rito ay yung pamilyang Mabasa. DOJ Remulla, ikaw rin ang may kagagawa nito na na-delay itong preliminary investigation. Kasi hindi nyo masyadong sinuri mabuti itong storya, itong matrix ng pangyayari dito sa Percy Lapid na pangyayari. No? Marami sa taong bayan ang naniniwala kay General Bantag na tinaniman lang ito ng kasalanan yang dyan sa loob sa Bucor, no, pati ako. Pero let's see, no, let's wait and see sa mga sinasabi ni DOJ Remulla na may based on evidence raw itong gagawing preliminary investigation. Okay, at alam naman natin na itong si General Bantag is very confident na wala siyang kasalanan. Na makikita naman natin sa kanyang body language na talagang nakasmile, hindi siya takot, hindi siya nanginginig, hindi siya parang guilty, no? Talagang normal lang. Kasi diyan makikita ko talaga na very authentic at raw ang kanyang kanyang reaction sa kanyang mukha. Lahat-lahat sa harap niya sa kamera ng mga media. Talagang masasabi ko talagang wala, ang layo. Dahil itong si General Bantag ay ginawa lang niya kung ano ang karapat-dapat dyan sa loob ng Bucor na maraming mga big time na mga, alam nyo na, no? Yung mga nagnegosyo dyan ng mga illegal. So, inappoint ito ni Presidente, former President Duterte. At alam naman natin na bago mag-appoint yan si former President Duterte, ay talagang trusted na yung mga tao niya. No? So let's wait and see, no? Aabangan natin ang balita tungkol kay General Bantag sa kanyang motion ng inhibition. Kung talagang matutuloy ito na ombudsman ang mag-imbestiga nito. Okay? So kayong mga audience ko dito, ano ang masasabi nyo dito sa sitwasyon ni General Bantag? Tama nga ba na gusto ni na General Bantag na ombudsman ang mag-imbestiga? Papayag ba kayo? No? At para ba sa inyo, injustice ba sa side ng pamilyang Mabasa na Percy Lapid? Okay? So, comment, react kayo, babasahin natin yan lahat ang inyong comment. Okay? Guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And also, please subscribe, please follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa pangyayari dito kay Percy Lapid at General Bantag, DOJ Remulla na mga galawan tungkol dito. Okay? And guys, patuloy pa rin nating suportahan ng ating Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte. Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day. God bless everyone.